Ngayon, kakagawa lang ng Israel ng isang bagay na iniiwasan nito sa loob ng mga dekada. Formal nang kinilala ng Israel ang Armenian Genocide, ang sistematikong pagpatay sa handang 1,500,000 Armenians ng Ottoman Empire simula noong 1915. Kasabay ng pagsisikap ng Armenia ayusin ang relasyon sa Turkey, naging mas komplikado ang sitwasyon. Ngayong gabi, tatanungin natin kung tama ang ginawa nila. At ito na nga ba ang tamang panahon para gawin ito? Ngayon, makakasama ko para sa isang masiglang talakayan sina Meni Korsunski, tagapagsalita ng Armenian Culture Center sa Israel, Onur Eren, presidente ng Dragoman Strategies, at Dr. Farid Shavie, chairman ng Center of Analysis of International Relations. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, balikan muna natin ang ilang impormasyon. Ang debate ukol sa pagkilala sa Armenian Genocide ay hindi lang usaping kasaysayan. Noong unang digmang pandigdig, habang bumabagsak ang Imperyong Ottoman, tinatayang 1,250,000 Armenians ang napatay sa malawakang pagpapatapon, masaker at gutom. Kinikilala ng maraming historiador ito bilang unang genocide ng ika-20 siglo. Mahigit isang siglo na pero sensitibo pa rin sa politika ang pagkilala rito. Matagal nang tinatanggihan ng Turkey at Azerbaijan ang salitang genocide, giit nila ay naganap ang mga pagkamatay dahil sa gulo ng digmaan at alitan sibil. Ayon sa Armenia at iba pa, ang pagtanggi ay lalong nagpapalala sa sugat ng kasaysayan. Kumikilos na ang Israel tungo sa formal na pagkilala matapos aprubahan ng kamahalaan at ipadala sa Knesset ang hakbang na ito. Malaking pagbabago ito para sa bansang matagal umiwas sa isyung ito bahagyang dahil sa malapit nitong ugnayan sa Azerbaijan. Ngayon, sa pagkilala ng Israel, 33 bansa na ngayon ang tumuturing sa mga ginawa ng Ottoman Empire bilang genocide. Pero nananatili ang tanong, ang pagkilalang ito ba ay tungkol sa katarungan para sa nakaraan o politika sa kasulukuyan? Ngayon, uumpisahan na ang debat. Ang unang tanong ay, naging kasangkapan na ba sa politika ang pagkilala sa Armenian Genocide? O kailangan at totoo pa rin ba ang karagdagang pagkilala? Bawat isa sa ating mga panelista ay magkakaroon ng 30 segundo sa ating unang mabilisang round para magbigay ng sagot. Ibig sabihin, 30 segundo lang. Pagkatapos nito, bubuksan natin ang mas mahabang talakayan. Kaya magsimula tayo sa ating unang panauhin, Meni Korsunski. Ipaliwanag mo, meron kang 30 segundo para sumagot. Ang pagkilala ba sa Armenian Genocide ay naging kasangkapang pampulitika na o kailangan at tunay? Sa totoo lang, mahalaga at totoo ang pagkilala bilang isang makasaysayang moral na gawain. Pero kung makikita mo ang pagkilalang ginawa ng Israel sa puntong ito ay purong pampulitikang kilos para pasensya na sa mga salita ko, inisin si Erdogan. Kung iniisip pa ng Israel, ang iba pang mga issue tungkol sa pagkilala, dapat noon pa noong 38 pa nila ito kinilala, hindi ngayon. Honor Eren, ano masasabi mo sa tanong na ito? Meron kang 30 segundo. Ang buong mungkahi, ang pagkilala sa tinatawag na genocide ay hindi na ding isang pampulitikang kasangkapan para sa kahit anong bansa sa buong mundo. Ginamit na itong pampulitikang kasangkapan mula pa noong simula ng mga walang basehang paratang at patuloy pa rin ito. Napakadaling kasangkapan ito kung gusto mong atakihin ang Turkiya o ang presidente nito. Period. Sige. Dr. Farid Shavie, gusto kong marinig ang opinion mo. Meron kang 30 segundo para sumagot. Sang-ayon ako na ito'y ginawang pampulitikang sandata at nais kong ipaalala na ang European Court on Human Rights sa desisyon nito noong 2015 sa kaso ng Perinček laban sa gobyerno ng Switzerland ay magsabi na ang isyung ito ay maaaring pagtalunan. Nasa mga historiador ang desisyon kung nangyari ba ito o hindi. Tiyak, hindi ito desisyon ng gobyerno ng kahit anong bansa. Nasa mga historiador ang pagsuli sa mga usaping ito. Sige. Nakuha na natin ang 30 segundong sagot mula sa bawat panauhin. Ngayon, mabubukas tayo ng talakayan para sa mas mahahabang sagot, pero subukan pa rin gawing maikli para marinig lahat. Gusto kong balikan si Meni tungkol sa una nating tanong. Meni, matagal na niniiwasan ng Israel na kilalanin ang Armenian Genocide dahil sa diplomatikong konsiderasyon nila sa Turkey.
Pero nakikita natin ngayon na ang relasyon ay talagang unti-unting nasisira nitong mga nakaraang araw. Kaya sa tingin mo ba, ito ay simpleng ginawa na lang ng Israel ang tama dahil wala na silang mawawala? Sa tingin mo ba mali ang ganitong paraan sa paggawa ng makasaysayang moral na desisyon? Sa tingin ko, 100% mali talaga ang paraan ng ginawa nila. Dahil ang Israel, tulad ng ibang mga bansa, dahil sa kanilang nakaraan at ang Holocaust, dapat ay kinilala na nila ito noong itinatag pa lang ang bansa at hindi na dapat pukawin o kontrahin ang Pangulo ng Turkey. Yan ang pananaw ko. Nakaka-interest. Honor, anong opinion mo tungkol dyan? Sa tingin ko, naniniwala ako na ang Bunji, alam mo, mungkahi para sa Israel ay sa totoo lang, sa panig ng Israel may dalawang problema. Una, based sa aking nalalaman at sa aking mga nakalap, karamihan sa mga Israeli at marahil karamihan ng mga Hudyo sa buong mundo ay nais na itabi ang terminolohiya genocide. Para sa mga kabilang sa populasyong Hudyo sa Europa na nawala ng buhay noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa palagay ko, yun ang unang problema sa pangkalahatan. At pangalawa, naniniwala ako based sa aking nasusubaybayan na ito ay isa sa mga na dapat sana ay isa sa mga hindi masyadong politikal. Mga alalahanin tungkol sa nangyayari sa Israel at sa buong mundo para sa Israel sa ngayon. Upang magbukas pa ng isa pang sabihin na nating front para sa mga kaso ng Israel sa buong mundo na kailangang labanan. Kaya sa tingin ko, napakapangit ang desisyon na ito sa panig ni Bibi na pasukin ito sa ganitong panahon. Mula, naniniwala talaga ako na ang buong suliranin ay walang basehan. Gayunpaman, ang paggawa nito sa ganitong panahon, sa tingin ko ay isang hakbang lang, Lidibi, dahil sa matinding pagkadesperado kung magiging tapat ako sa iyo. Dr. Shafiq, gusto ko sanang itanong kung ano ang pananaw ng Azerbaijan sa desisyong ito at paano nila tinanggap ang pagpili ng Israel na kilalanin ang Armenian Genocide. Tiyak. Tulad ng sinabi ko, una sa lahat, mula sa pananaw ng kasaysayan, hindi kami naniniwala na nangyari ito. At ito ay isang isyong maaring pagtalunan. Pangalawa, kung isa sa alang-alang na, alam mo, una sa lahat, ang relasyon ng Azerbaijan at Israel, hindi talaga maganda ang pagtanggap ng desisyong ito sa publiko ng Azerbaijan. At sa nakaraan, sinubukan ng Azerbaijan na pigilan ang tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey. At sa isa pang aspeto, ito ay ang relasyon sa pagitan ng Israel at Turkey. Oo, masasabi natin na sa ngayon ay may crisis, pero kung dapat bang palalain pa ng gobyerno ng Israel ang krisis na ito. At sa likod ng Israel at Turkey, kung titingnan natin ang kasaysayan, ang pagsasama ng mga Hudyo sa Imperyong Ottoman, noong may panunupil sa Espanya noong ika-15 siglo at noong sa panahon ng Holocaust, tumanggap ang Turkey ng maraming Hudyo. Kaya may kasaysayan ng pakikipamuhay at pagsasama. Sa tingin ko, dapat din itong isaalang-alang. Kaya meron tayong tatlong bahagi na ito. Israel, Azerbaijan, Turkiya, at syempre ang mga nangyari mula sa pananaw ng kasaysayan. Azerbaijan, huling paalala lang ay nakaranas din ng mga masaker at genocide kamakailan lang. Noong dekada 90, winasak ang buong teritoryo sa panahon ng pananakop ng mga Armenyo. Kaya hindi ito maganda ang dating sa Azerbaijan. Manny, ano ang reaction mo sa lahat ng sinabi? Marami akong gustong sabihin. Una sa lahat, kung tungkol sa kasaysayan ang pinag-uusapan, gusto kong ipaalala ang pananaw ko na ang Turkey ay naging kaalyado ng Nazi Germany. Hindi man opisyal, pero oo. At pangalawa, hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang naging reaksyon ni Azerbaijan. Dahil hindi pa naman bansa ang Azerbaijan noong naganap ang Armenian Genocide.
Kaya sa tingin ko, ito ay purong agenda ng Azerbaijani, gaya ng dati, nasisihin ang mga Armenian kahit walang ebidensya. At kung pinag-uusapan mo ang genocide, marami rin ako may bibigay na halimbawa tungkol sa Malaga, sa ilang gait, at iba pa, pati na rin ang mga kalupitang ginawa ng mga puwersa ng Azerbaijani sa Artsakh. Pero hindi ito ang issue, kaya ayaw kong pag-usapan ito, kundi tungkol sa issue ng tinatawag na pagkilala ng Israel sa genocide. Farid, mukhang gusto mong sumagot. Gaya ng sabi ko, may mga kamakailang insidente ng genocide sa teritoryo ng Azerbaijan. Hindi natin dapat ulitin ang ganitong argumento. Bawat panig ay may sarili nilang bersyon ng kasaysayan. Pero muli, kung isa sa alang-alang mo ang desisyon ng Korte ng Europa, kapag sinabi mong 32 bansa ang kumikilala o 33, pero ang natitirang bahagi ng pandaigdigang komunidad na 100 at 90 na estado ay hindi kumikilala. Kaya alam mo, ito ay isang medyo pinagtatalunang issue. At kung dapat bang tahakin ngayon ng Israel ang landas ng banggaan laban sa Turkey, ay isa ring malaking tanong. Tama. Alam mo, dadalhin tayo niyan sa susunod na issue na nangyayari habang sinusubukan ng Armenia gawing normal ang relasyon sa Turkey. Nakikita natin ngayon ang komento ng punong ministro ng Armenia. Hindi niya ikinatuwa ang pagkilala ng Israel at ayaw niyang gawing sandata ang genocide. Kung ayaw nito ngayon ng bansang ang mga mamamayan nito ay pinatay sa genocide na ito, para kanino nga ba ito? Sa tingin mo ba, sang-ayon ng publiko sa gobyerno? Owner, gusto ko marinig opinyon mo. Sa tingin ko, matagal na talaga itong nangyayari, lalo na sa kanluran. Una, kailangan mong maintindihan na ito ay haligi noon at marahil hanggang ngayon. Isa itong haligi at halos ang tanging hindi ako o mga tao mula sa rehiyong ito, mga tao mula sa Amerika. Itong tinatawag na pagkilala sa genocide ang ipinapakitang pinakamahalaga na tila ito lang ang dahilan kung paano nakaligtas ang simbahang Armenian ng Amerika sa lahat ng mga taong ito. Para sa marami, karamihan dito ay isang gawa-gawang tinatawag na kasaysayan. At ang tanging dahilan kung bakit ito nagsimula ay para ilihis ang simbahang Armenian ng Amerika. At ngayon, karamihan sa mga scholar ay iniugnay kung nasaan ang simbahang Armenian ng Amerika, lalo na sa usaping pinansyal, sa katotohanang gawa-gawa lamang ang tinatawag na genocide. Kaya kung titingnan mo mula sa ganong perspektibo, tuloy-tuloy itong lumaki na parang snowball sa kasamahang palad para sa Turkey hanggang ngayon. At alam mo, medyo humupa ito sandali. At ngayon, muli isa na naman itong napakabisang kasangkapan kapag gusto mong puntiryahin ang Turkey o ang mga nagsisikap tumulong dito dahil napakabisa nga nito. Ako'y, hindi na natin pag-uusapan ang kasaysayan. Dahil kahit kanino ka pa makipag-usap, kahit sino pa ang magtangkang gumawa ng kaso, mag-imbento ng kung anong bersyon ng katotohanan para patunayan sa iyo ang tinatawag na Armenian Genocide, babalik at babalik ka pa rin sa mga walang basehan, talagang walang basehan, alam mo, mga tinatawag na facts. Tama. Ibig ko sabihin, para sa iba mo pang panauhin, mabilis na komento lang, sinabi niyang wala pang Azerbaijan noon. Hindi pa naging republika ang Azerbaijan noon, pero matagal na itong umiiral, libu-libong taon na. Ibig ko sabihin, sa ganun ding lohika, masasabi mo ring ang Turkey ay umiral lang ng 100 taon. Hindi, ang Turkey ay nasa parehong lugar mula pa noong 1400 at 72. Hindi talaga nagbago ang pamahalaan, nagbago lang ang rehimen, pero tuloy pa rin ang pamahalaan. Kaya muli, napaka-interesante talaga kung paano ito tumagal ng ganito katagal. Pero napakadali naman ito masolusyunan kapag humingi ka lang ng mga katotohanan. Kapag sinubukan mong humingi ng mga arkibo noon ng United Kingdom, kapag sinubukan mong humingi ng mga arkibo ng US tungkol sa isyung ito, kapag sinubukan mong humingi ng mga arkibo ng Armenia tungkol dito, doon na natatapos ang usapan. Sige Manny, nakita ko umiling ka. Mukhang gusto mong sagutin ang sinabi kanina.
Sa totoo lang, para may dalawang panig na laban sa akin bilang kinatawan ng komunidad ng Armenian. At ang nakikita ko, pareho lang. Parehong panig ay sinusubukang itago ang katotohanan sa pamamagitan ng iba't ibang kwento. Una sa lahat, ang Azerbaijan ay hindi umiiral bilang isang republika o estado dahil ang Azerbaijan ay historical na bahagi ng Iran. Isa. Pangalawa, ang Turkey rin ay hindi pa umiiral hanggang ika-13 siglo kung hindi ako nagkakamali. Hanggang noon, ito ay ang mga lupain ng mga Griego at Armenian. Mga katotohanan pangkasaysayan ito. Sige. Pasensya na. Pasensya na. Sige. Hindi ko intensyon na bastusin ka. Pero ginawa mo lang ang lahat na makakaya mo bilang isang Turko. Tumawag ng hindi. Hayaan mo akong tapusin, pakiusap. Hayaan mo akong tapusin. Balikan natin ang kasaysayan ng Asia Minor. Hayaan mo akong magsalita. Hayaan mo akong tapusin, pakiusap. Sige, maraming ebidensya na naganap ang genocide mula sa mga Amerikanong historiador, mula sa mga Aleman, at iba pa at iba pa. Kung di mo matanggap ang nakaraan mo, gaya ng mga Aleman, wala kang kinabukasan. Pasensya na at kailangan kong sabihin yan. Hindi, sige lang, pasensya na, tinawag kitang Farid Shavi. Hindi, pwede ka nang sumagot na yon. O sa tingin ko, humahantom ito sa iba't ibang direksyon. Alam mo yon, yung pagtalunan kung aling estado ang umiral o hindi umiral. Di ko alam. Nandyan ang mga libro, pwede mong basahin. Sa tingin ko, ang Armenia rin ay hindi pa umiiral bilang isang estado bago ang 1,918. Siyempre, Hindi, oo, pangalan lang ito ng lugar at nagkaroon ng ilang kaharian noon. ang totoong pangalan ng lugar ay Armenian Highland para malinaw. Matagal lang umiiral ang Armenia bago pa ang Turkey. Simula pa noong panahon ng Biblia. Lumilihis na tayo sa paksa. Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Hindi ko nakita ang sabi mo. Ibibigay ko sagot ko. At ikaw, Armenia, hindi ka naman naging isang estado noong 1,918 at 18 doon din nagsimula bilang isang estado. Hindi mare. Maraming kaharian noon pero nasa modernong Turkey na yon. Tulad ng Armenia at Azerbaijan, mga kaharian din sila noon. Kaya pwede nating pagtalunan yan. Pero hindi kita marinig. Para sa akin, wag na tayong mag-focus dyan. Free, may iba ka bang gustong sagutin? Hayaan mo pag-usapan ko ang relasyon ng Armenia at Turkey. Sinusubukan ng gobyerno ni Pashinyan gawing normal ang relasyon, kaya hindi ako nagkokomento rito. Kung mahalaga ang pagkilalang ito sa Armenian diaspora, dapat pagmasdan ng Israel ang ginagawa ng Armenian diaspora. Pinapalayas nila si Pashinyan sa pwesto. Iyan ang unang bagay. Pangalawa, binabatikos ng Armenian diaspora ang desisyon ng gobyerno ng Israel. At kung titingnan mo ang anumang anti-Israeli na protesta sa mga campus sa Amerika o Europa, makikita mo ang mga miyembro ng radical na Armenian diaspora sa gitna ng mga tao. Kaya ano ang naabot ng gobyerno ng Israel sa ginagawa nila? Talagang kaduda-duda ito. Honor, ikaw naman na yon dahil alam kong gusto mo magpaliwanag. Ito na ang pagkakataon mo. Una, humihingi ako ng paumanhin sa iyo sa mga manonood mo at sa bisita mo sa aking pagputok ng damdamin. Hindi talaga yon nararapat. Taus-puso akong humihingi ng paumanhin tungkol doon, pero talagang hindi ko napigilan ang sarili ko. Pero kung mapapansin mo, habang nagsasalita ang bisita mo tungkol sa ebidensya, ang tanging lumabas sa bibig niya ay mga pangalan ng historiador mula sa Amerika, mula sa kanluran bilang ebidensya. Ngunit hanggang ngayon, wala pa siyang naipapakitang kahit isang historical archive na nagpapahiwatig na nagkaroon man lang ng pagtatangka sa tinatawag na genocide. Hindi niya magagawa yon dahil walang ebidensya. Sandali, mag-isip muna ako. Hayaan mo akong tapusin. Hindi mo pwedeng gawin yan. Wala, hello. Pwede mo. Alam mo ba, sa loob ng 20 taon, ipinakita ng Armenian diaspora sa Amerika, ipinakita nila ang mga bungo ng mga Turko bilang mga Armenyano. Nag-backfire ito sa kanila. Pasensya na. Hayaan mo akong tapusin. Hindi mo kaya magpakita ng kahit isang kapanipaniwalang ebidensya. Tapusin mo ang sinasabi mo. At pagkatapos ay magagawa mo na. Hindi mo kaya magpakita ng kahit isang kapanipaniwalang ebidensya, pero hayaan na natin ang mga ebidensya na yan. Hindi, gusto kong sumagot pagkatapos nito. Mga kinikilalang historiador ang mag-usap tungkol dyan. Ang sasabihin ko sa iyo ay, alam mo ba? Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng isang karaniwang tao?
Isang karaniwang tao ay nag-iisip tungkol sa Spanish Inquisition at kung sino ang nagligtas sa mga Hudyo mula sa mga Kastila. Ang isang karaniwang tao ay nagbabasa ng isang liham na isinulat ng Noy Honorary President ng OZI, Professor Albert Einstein, na sinasabing 12 taon matapos ang tinatawag na genocide nagbakaawa sa Pangulo ng Turkey na tanggapin ang mga Hudyo mula Germany. Alam mo ba ang ginagawa ng karaniwang tao? Kung wala kang magawa sa mga ito, may 4 na minutong video mula kay yumaong Professor Emeritus Dr. Bernard Lewis sa YouTube na 3 taon na. Hinihikayat ko kayong lahat, 4 na minutong video lang ito. Talagang winawasak niya lahat ng tungkol dito. Alam mo, mga walang basehang paratang gamit lang ang rason. Gamit lang ang rason. Pipigilan muna kita, ititigil ko muna dahil gusto kong bigyan si Nini ng pagkakataon na makasagot bago tayo mag-commercial break. Nini, may 30 segundo ka. Pero ang totoo, nagkaroon ng paglilitis militar mismo sa Turkey na pumatol sa lahat ng lumahok sa Armenian Genocide at hinatulan sila ng kamatayan. Hindi korte ng US, hindi Germany, hindi France, kundi mismong Turkey ang umamin na sila ang mga nag-organisa ng Armenian Genocide. Kaya Sabi ko, hindi mo pwedeng kunin at ihiwalay ang isang bahagi lang ng archive. ginawa ko lang. Hindi pasensya ng You want me to pray? I'm sorry I didn't bring the archive. Sige, kailangan nating tapusin ang pag-uusap. Salamat sa lahat ng panelista sa pagdalo sa debat. Sa palagay ko, wala tayong naresolba. Talagang maraming magkakaibang pananaw dito, pero siguradong naging napaka-interesante ng pag-uusap na ito.